Nagsimula ang palabas sa United States, isang 5 taong gulang na batang babae na nagngangalang Amel ang nagising mula sa kanyang pagtulog at nagsimulang magluto ng almusal at tanghalian. Pagkatapos ay lumabas si Amel at pumunta sa school bus. Nagulat ang driver ng bus dahil si Amel ay mukhang kakagising lang. Sinabi ni Amel na hindi niya magising ang kanyang mga magulang. Hindi nagtagal pagkatapos ay nakatanggap ang tanggapan ng Drug Enforcement Administration ng isang ulat na ang isang mag-asawa ay namatay dahil sa overdose. Isa sa mga special agent ang nagulat ng kanyang natuklasan sa kanyang superior na si Lucy. Dito nabigla si Lucy dahil ang address na iniulat ay ang bahay ng kanyang kapatid na babae. Agad na pinuntahan ni Lucy ang pinangyarihan at natagpuan ang kanyang kapatid na babae at asawa sa sofa ng sala na walang buhay. Ang pangyayaring ito ay nasaktan ang puso ni Lucy, kaya nais niyang mahuli ang gumawa nito. Samantala sa ibang lugar may isang lalaki na nagngangalang Mike na nagmamay-ari ng isang pizza restaurant. Bukod sa pagiging may-ari ng restaurant, kilala rin si Mike bilang isang taong talagang nagmamahal at may gusto sa mga bata. Kaya naging sole sponsor siya ng isang children's football club. Ngunit sa labas nito ay walang nakakaalam na si Mike ay miyembro ng isang drug cartel. Ang trabaho niya ay upang subaybayan at tiyakin ang kaligtasan ng cocaine smuggling mula sa Colombia. Noong araw na iyon ay inimbitahan ni Mike ang mga miyembro ng soccer team at ang kanilang coach. Dahil nakuha nila ang trophy sa isang kompetisyon. Makalipas ang ilang araw sa isang restaurant sa Canada ang pinuno ng cartel na si Daniel, ay nakitang abala sa paggawa ng kape kasama si Adam na kanyang kasamahan. Si Daniel saka tinawagan si Mike para panagutan ang responsibilidad dahil 2 beses na ang paghahatid ay hindi tumugma sa utos. Gusto ni Daniel na dumiretso si Mike sa field para masigurado ang susunod na delivery. Habang inaalam ang mga problema na naging sanhi ng hindi tugma ng dating delivery sa mga order. Sa ibang lugar sa Colombia may 2 bata at ang kanilang ina na naghihintay ng bus. Silang 3 ay pupunta sa Chingaza National Park, kung saan si Santiago ang ama ng mga bata ay nagtrabaho doon. Nakarating sila sa isang liblib na hardin sa gitna ng mga bundok at gubat. Ang hardin ay napuno ng mga halaman ng koko na materyales para sa paggawa ng cocaine. Hindi nagtagal pagkatapos na dumating si Santiago at natuwa ang kanyang mga anak dahil sa nakatanggap sila ng mga regalo mula sa kanilang ama. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Santiago at ng kanyang asawa ang kanilang trabaho. Doon sila nagproseso ng dahon ng koko na hinahalo ito sa mga espesyal na sangkap pagkatapos ay binabad ito. Pagkatapos ay kinuha nila ang katas mula sa mga dahon sa anyo ng isang puting likido tulad ng gata ng niyog. Ang likido ay pinulbos at ginawang bar, ang isang bar ng purong cocaine ay nagkakahalaga ng $11,600 kada kilo. Samantala si Mike pagkatapos makatanggap ng mga order mula kay Daniel, sinabi niya sa kanyang asawa para sa pahintulot na pumunta siya sa timog upang malaman ang kalidad ng produkto. Ang kanyang buntis na asawa ay talagang ayaw magbigay ng permiso dahil alam niyang napakadelikado ang biyahe. Ngunit tiniyak ni Mike sa kanya na magiging maayos ang lahat. Pagkatapos sa isang apartment isang adik na nagngangalang John ay madalas na gumugugol ng kanyang oras sa pagkonsumo ng cocaine o iba pang uri ng gamot. Siya ay isa sa mga rider na kadalasang nagde-deliver ng parcel na gamot mula sa Colombia na pagmamayari ng kanyang amo na si Daniel. Ngunit bukod sa pagiging rider isa rin siyang drug dealer. Ang mga produkto na kanyang ibinente ay ninakaw mula sa mga pakete na dapat niyang ihatid. Dahil dito si John ay determinado na ihalo ang purong cocaine na may kemikal at noong gabing iyon ay nag-imbita si John ng 2 babae para samahan siya sa isang party. Kinaumagahan ay binisita si John ng kanyang kaibigan na si Alan. Dito si Alan ay hiniling na subukan ang cocaine ni John na may ilang mixtures. Ayon kay Alan mas malakas ito at nagkaroon ng magandang epekto. Pero pagkatapos nadatna ni Alan ang 2 babae sa kwarto ni John na naghihingalo, pag-check niya patay na ang isa sa kanila. Pareho na silang na-overdose katulad ng nangyari sa magulang ni Amel. Natarante si Alan, pero pinakalma siya ni John at sinabihan siya para linisin ang 2 babae kapalit ng pera. Hindi lang iyon, nangako rin si John na magkakaroon si Alan ng share sa susunod na shipment. Sapat na ang offer na ito para maging interesado si Alan at sa huli ay pumayag siya sa kondisyon na ang 2 call girls ay isinakay sa kotse ni John. Sa Colombia pagkatapos ng ilang araw na paggawa ng cocaine, handa na itong ipadala ni Santiago. Siya mismo ay dadaan sa kagubatan sa Chingaza National Park at sasalubungin ang bumibili sa boda. Sa daan na malapit ng manakawan si Santiago ng 2 estranghero. Ngunit agad niyang tinapos ang 2. Para mabura ang mga bakas agad silang inilibing ni Santiago. Sa ibang lugar si Alan na nasa kalasingan ay balak pa niyang ilagay ang katawan ng 2 babae sa isa sa mga emergency room ng isang hospital. Ngunit hindi niya namalayan sa kabilang kalsada may 2 pulis na nakamasid sa kanya. Dahil sa kahinahinalang galaw ni Alan kaya lumapit ang mga pulis at sa kasamaang palad sa loob ng sasakyan ay may nakita din silang armas at 3 kilograms ng purong cocaine.
Matapos dalhin sa police station si Alan ay binisita ni Lucy at inusisa hinggil sa pagkakatuklas ng ebidensya ng 3 kilo ng cocaine. Nagawang itanggi ni Alan na hindi sa kanya ang mga ilegal na bagay na iyon. Pagkatapos noon ay humingi siya ng abogado. Naunawaan na ni Lucy na kung kukuha ng abogado si Alan ay mas magiging mahirap ang investigasyon. Kaya't pumili siya ng ibang paraan para magpanggap na hayaan si Alan. Pagkatapos ay agad na binuhat si Alan at sapilitang dinala sa isang bakanteng bahay. Doon si Alan ay nakatali sa kadena. Habang si Lucy ay abala sa pagbabasa ng dyaryo at hindi nagtagal ay iniwan niya si Alan na mag-isa sa madilim na silid. Sa Colombia si Santiago ay nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay sakay ng isang motor patungo sa isang maliit na restaurant. Sa kanyang nakagawiang lugar para makipagkita sa rider na magdadala ng droga sa Canada. Hindi nagtagal ay lumabas na si Santiago sa banyo at nagulat siya dahil ito ay hindi pangkaraniwan para kay Mike na kunin mismo ang kargamento. Pareho silang hindi masyadong nag-usap, nagbayad agad si Mike at umalis. Mula sa Bogota, dinala ni Mike ang cocaine papunta sa isang port city sa Colombia. Pagkatapos makumpirma ang lahat, ang paghahatid ay nagpatuloy gamit ang isang barko na tinatawag na Marlin sa Mexico at ipinadala ni Mike ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tao. Sina Mike at Adam ay sumakay sa eroplano at bago umalis ay iniulat niya kay Daniel na ang mga kalakal mula sa Colombia ay nakaalis na patungong Mexico at lahat ay ligtas ayon sa mga order. Pagkarating sa Veracruz, isang daungan sa Mexico, ang presyo ng cocaine ay tumaas ng husto sa $88,000 kada kilogram. Mula sa barko, ipinasa ang cocaine sa unang rider na dadalhin sa Monterrey gamit ang isang truck. Noong una ay naging maayos ang lahat. Ang truck rider ay nagmamaneho ng kanyang sasakyan hanggang minsan ay hinarang siya ng 2 pulis. Dahil may kakaibang naramdaman ang driver ay agad niya itong inatake. Hindi nagtagal ay dumating si Mike mula sa likuran para magbigay ng tulong. Noong gabing iyon ay dumating na ang rider sa kanyang destinasyon at agad na nakatago sa air ventilation ang dala nitong cocaine. Kinabukasan ang silid ng rider ay binisita ng isang lalaki na magiging pangalawang rider. Sa puntong ito ang presyo ng cocaine ay naging $10,000 kada kilogram, sa paraan na sinubukan ng pangalawang rider na manloko sa pamamagitan ng pag-alok ng cocaine sa isang tao sa isang club. Ngunit dahil siya ay pabaya ang isang kahon ng cocaine na inalok niya ay ninakaw talaga ng isang gangster ng club at ang pangyayaring ito ay nalaman ni Mike na sumusunod sa rider. Ang ikalawang rider saka nagpatuloy sa kanyang paglalakbay sa susunod na hintuan sa bahay ng pinagkakatiwalaang lalaki ni Daniel, na karaniwang tinatawag na collector. Dito lahat ng cocaine ay tinitimbang isa-isa at nakita ng collector ang isang box na wala pang 1 kilo ang bigat. Ang collector ay sobrang sama ng loob dahil madalas itong nangyayari sa bawat delivery. At bilang parusa ay tinapos ang pangalawang rider. Hindi nagtagal lumabas sina Mike at Adam na may bitbit na pakete na ninakaw. Kinabukasan ay may dumating na binata, isa siyang bagong rider na magdadala ng cocaine sa Tekay gamit ang pampublikong bus. Ngunit hindi ito basta-bastang bus, dahil ang driver ay nakipagtulungan sa cartel na maghatid sa rider sa kanilang destinasyon. Alam na niyang may inspection sa daan at mayroon na siyang kakilala na magsasagawa ng drug smuggling sa bus. Lahat ay tinitingnan at lahat ng bagahe ay kinokolekta malapit sa bus. Ang sniffer dog ay nakadetect din ng cocaine sa aswal na bag, ngunit ang opisyal na binayaran ay agad na kumuha ng isa pang bag na ang bag ay sinuri at walang laman. Nagpatuloy ang bus at ang rider ay nakapagpatuloy ng kanyang paglalakbay ng ligtas. Pagkarating sa destinasyon ng ikatlong rider ay dumiretso sa isang hotel kung saan naghihintay sina Mike at Adam para i-double check ang cocaine. Matapos masiguradong puro pa rin ang cocaine, pinayagan ni Mike ang rider na ipagpatuloy ang paglalakbay kasama ang pang-apat na rider na si Arman. Habang si Lucy ay bumalik sa bakanteng bahay kung saan hawak niya si Alan habang kunwaring pinapahirapan siya. Hindi pa ito nagsisimula, ngunit agad na humingi ng awa si Alan at nangakong sasagutin ang anumang itanong ni Lucy. Sa kabilang banda si Arman ay isang paratrooper, dadalhin niya ang cocaine sa himpapawid. Ang ruta ay dadaan sa internasyonal na dagat sa Mexico at ang papasok sa Death Valley National Park Zone sa California. Si Arman ay ginawa ang napagkasunduan at dito ang presyo ng cocaine ay magiging $14,000 per kilogram. Sa pagkakataong ito ay sisanduan ni Mike si Arman. Habang naghihintay na dumating ang eroplano sa gitna ng National Park Forest. Si Mike ay ginugol ang kanyang oras sa pangangaso ng mga kuneho. Pagkatapos makuha ang biktima ay agad itong niluto ni Mike at sa kalagitnaan ng proseso ng pagluluto ay nakontak si Mike na ang parachutist ay handa nang bumaba. Hindi nagtagal maayos na nakarating si Arman malapit kay Mike na naghihintay. Pagkatapos matiyak na maganda pa rin ang kalidad ng cocaine, inimbitahan ni Mike si Arman na magpahinga sandali at kumain. Habang nagpapahinga siya, tinawagan ni Mike si John at sinabing darating ang kargamento sa loob ng 2 araw. Sa puntong ito ang presyo ng cocaine ay $21,000 kada kilogram.
Si John na hindi pa alam ang kasalukuyang kondisyon ni Alan ay tumawag at nagpaalam sa kanya tungkol sa schedule ng paghahatid ng cocaine. Binalak ni John na imbitahan si Alan na makibahagi sa paghahatid ng pakete ayon sa kanyang pangako kahapon. Dahil tinulungan siya ni Alan na maalis ang dalawang call girls. Mula sa pambansang parke si Mike ang isa na naghatid ng mga gamit na papunta na siya sa Seattle para makipagkita kay John. Kasabay nito si Lucy at Alan sumunod kay John sa isang hotel. Sinabihan ni Lucy si Alan na umalis na may dalang tracking device. Pagkatapos ay lumapit siya sa kwarto ni John, inimbitahan nito si John na makipag-ayos. 2 araw ang lumipas, dumating na rin si Mike sa apartment ni John. Hiningi niya ang pagkakakilanlan ni Alan. Sinabi ni John na kaibigan niya ito na tutulong sa paghatid. Nang naghahanda na si John ay tiningnan ni Mike ang cocaine na nakalagay sa mesa at nalaman niyang ang cocaine ay tila hindi puro dahil ito ay pinaghalo. Labis na nalungkot si Mike dahil sa ngayon ay maraming kaso ng overdose ang lumabas at malamang na dahil sa cocaine na pinaghalo-halo. Halos ilabas ni Mike ang kanyang emosyon sa sandaling iyon. Ngunit sinubukan niyang magtiyaga at alamin ang katotohanan. Nagsimula na rin ang paglalakbay matapos ang ilang oras na pagmamaneho ng sasakyan ay huminto sila para magpagas. Si Mike na nagpupuno ng gasolina, nang hindi sinasadyang, nakita ang cellphone ni Alan na nakalagay sa gitnang upuan ng sasakyan. Sa phone may message galing sa special agent tungkol sa kanyang lokasyon, agad na pinatay ni Mike ang cellphone at nagkunwaring walang nangyari. Sinabihan ni Mike si John na magbago ng ruta, upang hindi sila masundan ng mga pulis. Hindi nagtagal pagkalabas ng gasolinahan ay napagtanto ni Alan na nawawala ang kanyang cellphone. Pinahinto ni Mike ang sasakyan at binigyan ng pagkakataon si Alan na tumingin sa gitnang upuan. Ngunit nang makalabas si Alan sa sasakyan binaril siya ni Mike na tiyak na ikinagulat ni John. Ngunit wala na siyang nagawa at patuloy na sumunod kay Mike. Pagkatapos ay tumawag si Mike ng tulong at hindi nagtagal ay dumating ang isang lalaki. Ang sasakyan na ginamit ni Mike ay may tracking device pala na naka-install. Pagkatapos ay nagpatuloy na sila sa kanilang biyahe gamit ang isang bagong sasakyan. Pagkatapos ay nagpatuloy lang sila sa kanilang paglalakbay ayon sa plano. Sa hapon ay dumating sila sa susunod na hintuan sa bahay ng isang tao na tinatawag na guard. Ibinunyag ni Mike kay guard na naresolba na ang ilan sa mga problema. At si John ang salarin na naghalo ng cocaine na nagpagulo sa kanilang negosyo. Sa pagdinig-binigyan ng baril ni guard si Mike upang agad na maresolba ang problema. Nag-overnight silang dalawa sa bahay ni guard at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay bago sumikat ang araw. Noong araw na iyon kailangan nilang tumawid sa CAS ng Cascade National Park para makapasok sa Canada. Sa simula ng paglalakbay at nang makapasok sila sa nagyayilang gubat sumakay sila sa mga motorbike. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa paglalakad, bago magtanghali ay pareho silang nagpahinga para kumain. At sa pagkakataong iyon ay tinanong ni John si Mike kung ano ang nagawa ni Alan. Sinabi ni Mike na kanina sa cellphone ni Alan ay may nakita siyang mensahe mula sa isang special agent na handang salakayin sila. Pagkatapos noon ay tinanong ni Mike si John tungkol sa mga halo-halong cocaine. Noong una ay hindi umamin si John ngunit pagkatapos ipakita ni Mike ang ebidensya ay hindi na ito naiwasan ni John, lumabas na sa lahat ng oras na ito si John, ay madalas na nagnanakaw ng cocaine sa mga paketeng idini-deliver niya. Ibinibinti niya ang kinuha niyang mga cocaine at hinaluan ng mga kemikal na gamot para kumita ng malaki. Inamin din ni John na binisita siya ng isang special agent mula sa Drug Enforcement Administration. Ngunit ang kanyang maling sagot ay nagtagumpay sa pagkumbinsi sa agent na wala siyang kinalaman kay Alan. Si John hiniling kay Mike na iwan na lang siya sa gitna ng kagubatan, ngunit tumanggi si Mike dahil si John ay kailangang managot sa kanyang aksyon. Pagkatapos magpahinga ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay saglit at pagkatapos nagtayo ng tent para sa gabi. Kinabukasan ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay habang madaling araw pa lamang. Naglalakad na sila ngunit mukhang pagod si John at hindi nagtagal ay nadulas ito sa gilid ng ilog na nagresulta sa bag na daladala ni John na lumuwag at dinala ng agos ng ilog. Natarante sila at agad na hinabol ang bag dahil kung mawawala ang bag siguradong mananagot sila. Habang si Mike ay abala sa paghahanap ng bag, nadulas siya sa bangin, kahit na tinulungan sana ni John si Mike sa halip ay kumalas siya sa pagkakahawak niya. Pagkatapos ay nagpatuloy si John sa paghahanap hanggang sa wakas ay nakita niya ang bag sa pampang ng ilog. Matapos masiguradong ligtas ang laman nito ay inilipat ni John ang lahat ng cocaine sa kanyang bag. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makita niya si Adam na naghihintay sa sasakyan. Sinabi ni John kay Adam na si Mike ay nahulog sa bangin at namatay. Dinala ni Adam si John upang salubungin si Daniel na agad na sinuri ang lahat ng cocaine. Sa kabutihang palad ang cocaine ay may tamang timbang at sa sandaling iyon si Daniel ay nakitang may tinatawagan at pinag-uusapan ang tungkol kay John. Gustong-gusto ni Daniel ang magandang trabaho ni John at para pag-usapan ang susunod na trabaho bilang bonus. Hiniling kay John na pumunta bukas ng gabi sa club kung saan sila ay karaniwang nagtitipon.
Sa ibang lugar lalong nadidismaya si Lucy dahil nabigo ang kanyang plano sa pagsalakay at natagpo ang patay si Alan. Nanghingi siya ng warrant of arrest para kay John sa mga kaso ng double murdered para sa pagpatay sa mga call girls para kay Alan. Binalak ni Lucy na hanapin si John sa Canada habang ang kanyang mga nasasakupan ay itatalaga sa ibang pagkakataon na hanapin si John sa Mexico. Kinabukasan ng gabing nagkita si John at Daniel. Muling sinabi ni John ang mga detalye ng pagkamatay ni Mike. Sinabi ni John na sinubukan niyang tulungan si Mike ngunit nahulog siya sa bangin. Sa sandaling ito ay pinuri muli ni Daniel si John dahil nagawa niyang bitbitin ang napakaraming pakete na mag-isa. Dahil sa mga oras na ito ay wala si Mike, si John ay mapopromote sa taong responsable sa paghahatid. Bilang kanyang unang tungkulin, bukas ay pinapante si John sa isang bodega sa Cardina, Colombia. Kaya kinabukasan ay pumunta si John kasama si Adam sa airport at nagkataong nandoon si Lucy upang samahan ang kanyang mga tauhan na pupunta sa Mexico. Nang makita si John sa kanyang harapan ay humingi ng pahintulot si Lucy sa mga opisyal ng paliparan na pumasok sa loob. Ngunit tinanggihan ang kanyang kahilingan at maaari lamang hayaan ni Lucy upang malayang makaalis si John. Pagkatapos ng pangyayaring iyon nalaman ni Lucy na ang jet ay kay Daniel, isang kilalang negosyante sa Canada. Sigurado si Lucy na si Daniel ang mastermind sa likod ng lahat ng ito. Pagkatapos ipadala ang mga tauhan ni Lucy upang sundan si John sa Colombia. Dumiretso si Lucy sa opisina ni Daniel at nagbanta na ilantad ang kanyang iligal na negosyo na mayroon siya. Si Daniel ay casual na sumagot kay Lucy na walang anumang ebidensya na maaaring magpakita na siya ay isang drug dealer. Pinaalalahanan ni Daniel si Lucy na huwag kumilos ng lampas sa kanyang kakayahan. Dahil ang kanyang kinakaharap ay hindi isang ordinaryong negosyo, haharapin ni Lucy ang maraming mahahalagang opisyal sa gobyerno. Maya-maya dumating sa Colombia ang jet na sinasakyan ni John at Adam. Pagkatapos ay tumungo sila sa Cardina sa bodega kung saan sinuri muna ni Mike ang cocaine na kinuha mula sa magsasaka. Nang pumasok siya sa bodega nagulat si John dahil may isang tao ang nagpatrabaho sa loob at biglang sinugod ni Adam si John mula sa likod. Tapos si John ay iniwan sa banyo at umalis. Pagkatapos nun ay kumakain si Adam sa isang restaurant at hindi niya namalayan na sinusundan na pala siya ng tauhan ni Lucy mula sa airport. Ngayon alam na niya ang lokasyon ng bodega sa Cardigan. Pagkabalik ng makarating sa bodega ay nilapitan ni Adam si John na nakahiga at pagkatapos ay dinala siya sa likod bahay ng bodega upang sunugin ng buhay. Nang mga sandaling iyon ay isang sorpresa ang lumitaw na dumating si Mike at binuksan ang takip sa ulo ni John. Nagpa siya si Mike na barilin siya sa ulo, dahil sa pangyayaring ito ay kilala na ng tao ni Lucy ang mukha at pagkakakilanlan ni Mike. Sinundan niya si Mike hanggang sa bumalik siya sa Seattle. Hindi nagtagal ay bumalik si Mike sa kanyang routine sa restaurant. Isang araw nang dumating si Lucy sa restaurant at agad na pumunta sa kusina para salubungin si Mike. Siyempre nagulat si Mike pero agad siyang natahimik nang ipakita sa kanya ni Lucy ang plano niya. Tinanong ni Mike kung bakit siya huhulihin ni Lucy. Bago sagutin ang tanong na iyon nagsimulang magsalita si Lucy tungkol sa kanyang pagsusumikap upang lipulin ang mga nagbebenta ng droga. Sa sandaling iyon ay desperado si Lucy at pakiramdam niya ay mawawalan ng sisi ang kanyang pagsisikap. Dahil patuloy na naruroon ang mga nagbebenta ng droga. Habang nagsasalita, kinuha ni Lucy ang baril sa kanyang bag. Tinanong ni Mike kung gagamitin ba niya ang baril para arestuhin siya, nang bigla niyang tinapos si Mike. Dahil kahit na maalis ang isang drug dealer, hanggat may network pa ang drug trafficking ay tiyak na magpapatuloy ang pag-iral. Samantala si Santiago na regular na ipinadala ang maggamit kay Daniel at sa iba pang mga supplier na may markang makukulay na laso sa bawat bag. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.